Diyos ta fugag tanitangam mo warang ira. Yaw mana itsempo to ita mangitabong to padayo tayapo. Awan to tanapan to rason na natatagatam sa ngay tawe riga po taallo na yapo tanita. Karibu to ipreparatam ifutu no tam nanan iso. Kararwatam taitam pangitabong to padayo tayapo. Sentro tam namin sentro tam namin ifutu tam tanisa. Magipakansya kamutan ni kami marayo ito. Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko at manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kataas-taasang Diyos, wala ka pong katulad. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na naman po na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami po ay tinipon mo sa iyong bahay panambahan upang magkaisa kami, Panginoon, na magpuri sa iyo. Itataas, Lord, ang iyong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Bigyan mo kami ng pangunawa
ng karunungan, upang sa ganon, Panginoon, ang iyong mga salita na maririnig namin ay tunay nga pong maunawaan namin at itanim mo po sa puso't isipan namin, Panginoon, ang iyong mga salita na maririnig namin. At patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan upang sa ganun, Panginoon, ay karapat-dapat kami na magpuri sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng aming gawain ito. Naway, Panginoon, na ikaw lamang po ang siyang maitataas, mapuri, madakila, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming saamot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Katatami may bantang kaawit 40 verse 5 at 11. Kunya ikagyan na upogod na yapo. Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad. Sa maraming bagay na iyong ginanap, kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba ako may makalimutan. Ang mga pag-aalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa hindi sa ibig sa dambana. Dalhin handog na sinunog at mga kalao. Hindi mo nais upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo, pag-ibig na tapat. Sa mga lingkod mo'y sinisiwala. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan. Pag-ibig, pag-iingat sa akin, magpakailan Panginoon. Amen. Marayaw ako. Ay, Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Palapakan nga po natin ang ating dakilang Panginoong Jesus. Amen. At awitan po natin ang ating Panginoon.
invite you to stand and let us worship the Lord. The reason we live is to worship Him and give Him the highest glory and honor. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. At patuloy po natin ang awitan siya.
natin ang ating Panginoong Jesus. At ngayon po, i-welcome po natin ang bawat isa. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. At ngayon na naman po ang oras na bigyan natin ng kalwalhatian o parangalan ang Panginoong Jesus sa mga buhay na nagdaraan sa atin. Sino po ang maunang magbigay ng kanyang kadakilaan ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay? Diyos ta hugat tanitang naming kakaraga o waragi ira. Eko idadayaw Diyos ta piyana nga kanayon ta patuloy mi ta proteksyon na pangyawa na tusikang makasatugaw-gawayan ang pang-provide na ang naming tumamawag ni marayarayaw Diyos. Idadayaw ko Diyos sa pinaggangay mi din turita Biyernes ta Santa Maria ta pangyawa na to protection na tani kami ta biyahe mi naratan na kami to safe and sound na pangyawa na to sikang ta pagtrabaho ta rin uri ta namatay to pasigonan sangaw. Marayaw Diyos din ta kikasta to fellowship na ta pinanguri o pinangirolo panginingiyosa na pa ni Pastor Noel to fellowship marayarayaw Diyos ta pangiyosa na pa ni Pastor matutapang ituddo na gapatan ni kami pangiyosa na yakutan misa marayarayaw Diyos na marayaw din Diyos ta patuloy la pa ministry padayaw ta di sinabi nga na ta allo na ta pangiyosa na din tani kami pangyawa na to pagkaraga makanayong to maparulo iuray na patuloy ka nagagalan na atong aming ay trabaho ng Diyos kakukuha na aming idayaw honor anak kay kapwa so yari lamang marayarayaw Diyos. Amen. Kuruga kompleto ipagangay ta Friday ta Santa Maria kasi fellowship to naangwa through pa ni Pangyosa ni Yafu pa ni Pastor Noel kuruga ametang dangdudang to awang inagatang ta Book of Life kasi sigurado nga na secure nga na. Amen. Amen. So sino pa po maya madayaw tayo Yafu? So no awang dang po nagi na mensahe ginatang labi itad dayto kansyo. Muli palakpakan tang bi Yafu.
Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakala ko ang pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat.
Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Diyos na pugad. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat din sa Panginoon sa kanyang kabutihan na naihahayag sa iba't ibang paraan sa aspeto sa buhay natin. Hindi kailanman nagkukulang ang ating Panginoon sa lahat ng bagay upang hindi tayo mapahamak. Kanina nga lang habang nagda-drive ako, mabuti pinuna ako ni Sister Carla. Sabi niya, Pastor, okay ka lang ba? Kasi halos makatulog na ako sa Manibela. Butit maagap si Sister Carla. Gising na gising ang diwa niya. Napapansin niya siguro na wala na sa ayos yung pag-drive ko kanina eh. Salamat sa Panginoon at hindi niya kami pinabayaan. Kasi gaano man tayo kalakas, physically, mapapagod talaga tayo. Yan po ang katotohanan na hindi natin may tatanggi. Ngunit salamat sa Panginoon dahil hindi siya nagpapabaya. Tayo po ay tumayong lahat upang una sa lahat ay bigyan natin ng galang ang salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Mateo sa Kabanata 25, chapter 25, verses 1 to 13. At ganito po ang mababasa natin. Nasa page 33 po ng ginagamit nating Biblia sa New Testament. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad pumangon ang 10 dalaga at tinayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Tayo po'y yumuko at manalangin. Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, walang katulad, walang kaparis. Ikaw ang walang kakulangan sa lahat ng bagay, Panginoon. Ang hapag mo, ang iyong kagandahang loob, ang siyang umabot sa amin nung kami po ay nasasadlak sa pagkakasala. At hinango mo kami, Panginoon, dahil kinahabagan mo kami. Pinalis mo kami, Panginoon, sa buhay sa kadiliman at pinilipat mo kami sa liwanag ng iyong anak na si Jesucristo. Dahil dyan, Panginoon, hindi kami tumitigil na purihin at takilain ka. Sapagkat ang isang bagay na hindi magagawa
ng mga taong katulad namin ay ginawa mo para sa amin dahil lang sa iyong pag-ibig, Panginoon. Nawa, tulungan mo kami sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu na mabigyan kami ng pangunawa sa katotohanan nais mong ituro sa amin ngayon gamit ang mga salita na aming nabasa, ang talinghaga, Panginoon, sapagkat ito ay mga salitang espiritual na siyang bubusog sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Naalala namin ang katotohanan ng sinabi ng Panginoong Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga taong katulad namin, bagkus ay sa bawat salitang nanggagaling sa iyong mga labi. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin, tulungan mo kami na manatiling gising, Panginoon, sa pakikinig sa iyo, upang sa ganon ay lubos naming matanggap ang pagpapalang inilaan mo galing sa iyong mga salita. Turuan mo kami at tulungan mo kami na tanggapin naming may kagalakan sa aming mga puso ang espiritual na pagkain ihahain mo sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po umupo. Hindi lang po ito ang talinghagang ginamit ng Panginoong Yesus sa pagtuturo sa kanyang mga alagad. Ngunit dito sa pagkakataong ito, nung itinuro ng Panginoong Yesus itong talinghaga tungkol sa 10 dalaga, the parable of the 10 virgins, dito po ay nalalapit na ang pagpunta niya sa krus ng Kalbaryo. Nalalapit na dito yung paghulig sa kanya, pahihirapan siya hanggang sa siya'y ipako sa krus. Kaya, napakahalaga po ng mga huling turo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ng panahong ito. Kung titignan po natin itong sulat ni Mateo, sa chapter 21, diyan na po nangyari yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem ng Panginoong Yesus. Kasi yan na ang huling pupuntahan niya. Magtuturo siya sa mga templo doon sa Jerusalem hanggang sa gaganapin na ang kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad o disipulo. At doon na, sa gabing yon, nung pupunta na sila sa Garden of Gethsemane, doon na siya huhuliin dahil ipinagkanulo na siya ni Judas nung panahong yon. Ngunit bago mangyari yan, alam ng Panginoong Yesus kung ano ang magiging kalagayan ng kanyang mga alagad pagdating ng panahon na yan, kung kaya inihahanda niya sila, pinalalakas niya ang kanilang mga loob upang pagdating ng panahon na mangyayari na ang dapat mangyari sa Panginoong Yesus ayon sa nakatakda sa kasulatan o sa scriptures, dahil magaganap at magaganap yan, ay siguradong mahirap para sa kanila. Sa katunayan nga, nung nangyari na nga na hinuli ang Panginoong Yesus, lahat sila ay nagsitakbuhan. Iniwan nilang lahat ang Panginoong Yesus, wala ni isa, walang naiwan. Marahil dahil sa takot nila. Dahil maraming Romanong sundalo ang pinangunahan ni Judas at i-guide sila sa Panginoong Yesus upang siya ay dakpin at dalhin sa kay Pilato at kay Herodes bago siya pahirapan. Alam ng Panginoong Yesus na manghihina sila, panghihinaan sila ng loob, maaaring magbunga ng takot at pagkadismaya sa kanila ang mangyayari sa hinaharap. Bagkus hindi nila alam yon, bagamat hindi nila alam, ang Panginoong Yesus, dati niyang alam, kung kaya tinuruan niya ang kanyang mga alagad sa mga katotohanan ito upang maging malakas ang kanilang loob at hindi sila mawalan ng pag-asa. Sa panahon natin ngayon, nakikita natin kung ano ang mga nangyayari na sa kapaligiran natin, sa buong mundo. Katulad na lang nangyayari ngayon na may giyera. Bagamat malayo tayo sa lugar kung saan nagaganap ang giyera, sa Iran, sa Israel, at sa karatig bansa ng Iran, ay naapektuhan pa din tayo. Damang-dama natin ang epekto ng giyera na yan dahil
kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, lahat ay nahihila. Tumataas din ang presyo at nagdudulot yan ng siyempre malaking adjustment sa budget natin. Katulad kanina, dumaan kami sa gasolinahan dahil kailangan naming maggasolina. Ang presyo ng 1 litro ng diesel ay higit 100 na, 103 to 105. At ang sabi pa ngayong susunod na linggo ay madadagdagan na naman ng 15 to 20 pesos per liter. So, magiging doble na sa dating presyo na kinakarga namin kasi dati, before yung gera, 57 plus, ganun ang price ng diesel. Eh kapag bumabot na ng 120, higit na sa doble dun sa dati. Siyempre, akalain mo yung dati, 1,000 ang kailangan ikarga mo, magiging 2,000 na. So, dagdag yun sa dadamhin nating epekto ng gera na yan. Pinapatunayan lang ng mga pangyayaring ito, mga kapatid, na ang mundong kinatitirhan natin ngayon ay hindi secure. Hindi man natin masasabi kung anong mangyayari kinabukasan o sa mga susunod na mga araw. Kaya kailangan natin ng matibay na pag-asa kung saan tayo hahawak. Katulad ng mga alagad nga dito. At merong isang bagay na itinuro ang Panginoong Yesus sa kanila upang yon ang siyang magbibigay sa kanila ng matibay na pag-asa na kahit anong mangyayari ay hindi nila sana iiwan ng Panginoong Yesus, bagkus ay mananatili sana silang tapat sa kanila. Kaya itinuro ng Panginoong Yesus sa kanila ang patungkol sa kasiguraduhan ng pagpasok ng kanyang mga pinili, kanyang mga iniligtas sa kanyang kaharian. At ito po ang pag-aaralan natin ngayon. The defining difference of those who will enter the kingdom of heaven from those who will not. Yung pagkakaiba, malinaw na pagkakaiba ng mga papasok sa kaharian ng Diyos at sa mga hindi papasok. Ito ay turo ng Panginoong Yesus, hindi upang takutin ang kanyang mga alagad, bagkus ay upang bigyan sila ng kasiguruhan na sila'y papasok sa kaharian ng Diyos, hindi dahil sa anumang nasa kanila o kaya anumang gagawin nila, kundi dahil lang sa Panginoong Yesus na siyang garantiya ng siguradong pagpasok sa kaharian sa langit. Ito ang pag-aaralan natin. Bawat talinghaga, every parable na tinuturo ng Panginoong Yesus, ay merong isang spiritual na katotohanang nakaangkla sa salvific plan o plano ng pagliligtas. Sabi nga ni John MacArthur, every parable is a salvation story. Walang parable o walang talinghaga na itinuro ang Panginoong Yesus na walang relasyon sa kaligtasan o pagliligtas niya. Bawat parable, bawat talinghaga ay that is a salvation story. Kung kaya, kailangang intindihin po natin ang turo ng Panginoong Yesus sa paggamit niya ng talinghaga. Tandaan po natin na ang talinghaga o parable ay tinatawag na extended metaphor. Pag sinabing metaphor, ito ay istorya, no? Extended metaphor. Isang istorya na hindi na dapat bigyan ng diin pa, too much emphasis sa mga detalye ng istorya para maiwasan natin yung tinatawag na overextending ng turo ng Panginoong Yesus. Kasi kapag sinabing extended metaphor, hindi na kailangang i-extend mo pa ulit. Ang tignan lang natin ay aralin natin mabuti sa pangunguna ng Banal na Espiritu kung ano ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa parable na ito, sapagkat ilang beses niyang sinabi
na kapag nagtuturo siya ng parable, minsan tinanong nga siya ng kanyang mga alagad, Panginoon, bakit ka pa gumagamit ng mga talinghaga sa pagtuturo mo? Anong sagot ng Panginoong Yesus? Sapagkat ang sikreto ng kaharian ng Diyos ay sa inyo na ihahayag, ngunit hindi sa kanila. Sabi niya sa mga hindi sumasampalataya. Ang sabi niya, sa mga nakikinig na walang pananampalataya, hindi sila naniniwala kay Jesus. They might be seeing, but they are never perceiving. They might be hearing, but they are never understanding. Kahit na bukas ang kanilang mata, hindi sila makakatingin. Kahit na sila'y nakakarinig, hindi sila makakaunawa. Ibig sabihin, sinasadya ng Diyos na gamitin ang talinghaga upang yung kanyang mga binigyan lang ng kaalaman na maunawa ng kanyang turo ang siyang makakaunawa. At yun ang gagawin natin ngayon. Kung siya ay metaphor, hindi ibig sabihin na binasa natin ditong ilawan at langis ay literal na yun ang kailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ginamit lang ng Panginoong Yesus ang mga bagay na yan sa pagsasabi ng isang istorya na hindi nagaganap pa upang liwanagin niya ang nais niyang ituro sa mga alagad niya. So, ngayon, ang buong purpose, the entire purpose ng turo ng Panginoong Yesus sa talinghaga na ito ay para bigyan niya ng assurance, kasiguruhan, no? Ang kanyang mga alagad tungkol sa kanilang eternal destiny. Okay, makinig po tayo. So, ang determining factors na siyang nagbibigay ng kaibahan, difference, between yung mga papasok sa kaharian sa langit at yung mga hindi papasok, ang titignan natin ngayon upang mabigyan tayo ng kasiguruhan na tayo ay pinili ng Diyos at dahil sa Kanya lang, may kasiguruhan tayong makakapasok sa Kanyang kaharian. Sapagkat, kapag nakakasiguro ka na ikaw ay papasok sa Kanyang kaharian, hindi ka mababahala kahit anong mangyari sa kasalukuyang panahon. Amen. Yan ang pakay ng Panginoong Yesus. So dito, narinig natin ang talinghaga, ang istorya ng Panginoong Yesus. Sabi niya may 10 dalaga. Sa English niya, 10 virgins. Na pumunta upang salubungin ang bridegroom o yung lalaking ikakasal. Kasi noon, nung kultura nila, kapag mag-aasawa ng isang lalaki, ang unang gagawin niya, pupunta siya doon sa bahay ng kanyang ikakasal, mapapangasawa. Susunduin niya yung babae, tapos magkasama silang uuwi na sa bahay nila. So ngayon, yun ang nangyari. Ang sa istorya, umalis yung bridegroom, yung lalaking ikakasal. Hinihintay nila ang kanyang pagbabalik at sasalubungin siya. Ibinilang ng Panginoong Yesus ang 5 sa 10 na hangal at yung 5 ay matatalino. Yung mga matatalino ay nagbaon sila ng langis maliban pa doon sa langis na dati nang nasa kanilang ilawan. Ngunit yung 10 ay yung 5 hangal ay hindi sila nagbaon ng kanilang langis. Nung dumating na ang lalaking ikakasal, wala na silang langis. Pumunta pa sila naghanap. Pagbalik nila, nakasara na ang pintuan at hindi na sila nakapasok. Alamin natin ang 2 bagay, mga kapatid, na siyang nagiging batayan, determining factor that made the difference between the 10 virgins. At unang point, mga kapatid, ay the first determining factor that made the difference between those who will enter the kingdom of heaven and those who will not enter is, their possession in Christ.
Ano bang possession yung nasa kanila? Yung nasa kanila. Kung ano yung nasa kanila, yun yung bagay na siyang dahilan kung bakit sila ay handa doon sa pagdating ng lalaking ikakasal. At ano ba yung bagay na nandun sa 5 na wala sa 5? Langis. At yung langis na yon, bago pa sila umalis sa kanilang lugar, ay dati nang meron sa kanila. Dala-dala na nila. Ganon din po ang kalagayan natin. Ang lahat ng nakatanggap ng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga bigyan po natin ng emphasis na their possession in Christ. Sapagkat may ipinagkaloob ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ng spiritual blessings ayon sa Ephesians 1. Pagpapalang espiritual ay natanggap na natin dahil kay Kristo. Yun ang nasa atin na hindi na mawawala. At yung something that we possess, yung nasa atin na ang siyang magiging dahilan na tayo'y maging handa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito, na pagdating ng lalaking ikakasal ay tinutukoy niya ang kanyang sarili sapagkat siya ay aalis muna pagkatapos niyang ganapin ang pagtubos sa kasalanan ng kanyang mga pinili at tinawag. At nangyari na nga, at siya ay nakita ng kanyang mga alagad sa Acts chapter 1 na muling iniakyat sa langit. At ang pangako niya, siya ay muling babalik upang kanyang kunin ang mga naghihintay sa kanya na sumasampalataya. Kaya nga, kung basahin po natin itong chapter 24 pa ng Mateo, dating sinabi ng Panginoong Yesus diyan kung anong mangyayari. Kahirapan at pag-uusig na darating. Sinabi niya dati diyan, kapag narinig niyong yan sa chapter 24, sa verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at mga kabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Dating sinabi ng Panginoong Yesus na mangyayari ang mga bagay na to. Ngunit, kahit na mangyari pang mga yan, ang karugtong ng turo niya, kayong mga alagad ko, ay nasisiguro na makakapasok kayo sa kaharian sa langit, kaya't huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala. Yan ang gusto niyang ilinaw o linawin sa kanila. At ganun din sa atin ngayon. Sapagkat, kung ang mga alagad ni Jesus noon, nung nangyari na nga, ang bagay na hindi nila inaasahan, silang lahat ay nanlumo, silang lahat ay natakot, silang lahat ay umalis, nagkanya-kanya sila ng takbo, at iniwan nilang Panginoong Jesus. Ngunit tayo, sa panahon natin ngayon, hindi pa tayo umaabot sa punto na kung saan kailangan nating pumili kung paninindigan ba natin ang ating pananampalataya kay Kristo o hindi. Hindi pa tayo umabot doon. Kung naghihirap man tayo ngayon, yan ang nagpapatunay na may mas magandang lugar tayong aasahan at titirhan kasama ang ating Panginoon. Ngunit ano ang isang bagay dito sa talinghaga na ito that made the 5 wise virgin ready sa pagdating ng lalaking ikakasal? It is what they possess. Yung langis ay ginamit ng Panginoong Yesus as a symbol. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina na ang parable ay metaphor, extended metaphor. Ito ang next topic namin actually ngayong Lunes sa pag-aaral sa hermeneutics. No? Extended metaphor. Ibig sabihin, hindi literal na langis ang tinutukoy niya,
upang makapasok ka sa kaharian sa langit. Hindi ka magbabaon ng langis mo later pag darating ng panahon na haharap tayo kay Panginoong Yesus sa kanyang paghuhukom, hindi langis na literal ang babaunin mo para papasukin ka sa langit, hindi po. Ang ibig lang niyang sabihin, ginagamit niya ang langis as a metaphor upang sabihin niya ang katotohanan kung ano yung nasa iyo na binigay ng Diyos na hindi mo na mawawala pa. Yan ang garantiya, magbibigay ng kasiguruhan sa iyo na makakapasok ka sa kanyang kaharian. Itong mga hangal na 5 dalaga, wala sa kanila yung nandun sa 5. Kung kaya't hindi sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. Itong turo na to, itong langis na tinutukoy ng Panginoong Yesus, ito ang nagpapakita sa kung ano ang wala sa isang tao, kailanman ay hindi niya ito mahihiram. Hindi transferable ang something that you possess na binigay sa'yo ng Diyos. Kaya nga, nung humingi sila dun sa 5, binigyan ba sila o hindi? Hindi. Dahil sa umpisa pa lang, wala sa kanila yung bagay na yon na kailangan nila upang mahintay yung lalaking ikakasal at makakapasok sila. Kung tignan natin, mga kapatid, itong parable na to ay hindi niya hindi tinuturo ng Panginoong Yesus ang patungkol sa dapat gawin ng tao bilang paghahanda. It's not about performance. Bakit? Tignan natin. Silang 10, pare-pareho silang naghintay. Hindi ba? Pare-pareho silang nagdala ng kanilang ilawan. Silang lahat meron. Silang lahat gumayak. Pumunta dun sa lugar kung saan hihintayin ang lalaking ikakasal. At sa kanilang paghihintay, lahat sila inantok. Pare-pareho silang inantok. They all became drowsy at sila'y nakatulog. Oh. Hindi sinabi na yung 5, gising na gising. Tapos yung 5, nung dumating ang lalaking ikakasal, handa nga nariing, urok dapay ko na, hanga digiting baga dito yung parable. Pare-pareho silang inantok. At nung meron nang nag-announce na sa verse 6, ngunit ng ating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Sa verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Lahat sila bumangon. Di ba? Oh, it's not about performance. Silang lahat nakatulog. Lahat sila sabay-sabay na bumangon when they heard the wake-up call. Ngunit, ito may ngunit, hindi silang lahat ay merong langis na sapat upang sindihan ang kanilang ilawan. There is something lacking. May isang bagay na wala dun sa 5. Nasa 5 lang meron. At yung bagay na yon, bago pa sila umalis, dati nang nasa kanila. Ganon din sa atin sa paghihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Dati na tayong pinagkalooban ng Diyos ng mga espiritual na pagpapala. At yung espiritual na pagpapala na yan na pinagkaloob ng Diyos sa atin, hindi na mawawala. At yun ang magiging basehan ng kahandaan natin sa pagsalubong natin sa Panginoong Yesus pagdating niyang muli. Amen. Oh. Hindi kung ano ang gagawin natin, but what someone has received. Ano bang natanggap natin na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Yung mga bagay na spiritual na pagpapala. Sa katunayan, sa Biblia, inire-refer ang langis bilang representation ng Holy Spirit. Sapagkat noong Old Testament pa lang, ano ba ang
primary na paggamit ng langis, that is for anointing. At ano bang nag-a-anoint sa atin ngayon? It is the Holy Spirit. Kung kaya't maraming mga scholars ang nag-a-agree na ang oil sa Biblia ay nare-represent ang Holy Spirit. It is the Holy Spirit na nasa atin na hindi aalis kailanman kapag tunay na siya'y nanahan sa atin sapagkat yan ang sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 14, tignan po natin ang ating Biblia. Sa John chapter 14, verse 16, ay ganito ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa page 130 diyan sa Biblia. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Forever, ang sabi. At sino itong tagapagtanggol na to? Sa verse 17, ang sabi ng Panginoong Yesus, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. He will abide with you forever, and that is the Holy Spirit. Yon ang nasa atin sapagkat ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay ng selyo, zeal sa atin ayon sa Ephesians 1:13. It is the Holy Spirit that will indwell us, mananahan sa atin. And it is the power of God through the Holy Spirit that will keep us hanggang sa huli, hanggang sa maging ganap ang pagpasok natin sa kaharian sa langit. So, ang sabi ng Panginoong Yesus, ang Espiritu ng katotohanan ay mananatili sa inyo magpakailanman. Yan ang guarantee. Kaya ang sabi ni John Rel kanina, ay sigurado na tayo na may pangalan tayo sa aklat ng buhay. Actually, yan ang point number 2 natin mamaya. Ipapaliwanag ko sa inyo. So, number 1, ang determining factor that made the difference between those who will enter the kingdom of heaven from those who will not enter, una is our possession in Christ. Possession, pag-aari. Our possession in Christ. Ang pangalawang determining factor na nagsasabi sa pagkakaiba ng mga papasok sa kaharian sa langit at sa mga hindi papasok ay our position in Christ. So, napakadaling tandaan. Our possession in Christ at ang pangalawa, our position. Ang katayuan natin sa pamamagitan ni Kristo sa harapan ng Diyos. So, madaling tandaan lang. Our possession in Christ and our position in Christ. Sa verse 12 ng binasa natin sa Mateo 25. Anong tugon ng lalaking ikakasal na siya mismo ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Yesus? Ang sabi sa verse 11, pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. At sa verse 12, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Ang tugon ng lalaking ikakasal, the bridegroom, which is Christ Himself, yan ang tinatawag na dividing line sa finality of our entrance in God's kingdom. Yan mismo ang magdidetermina sa kaganapan, finality, kaganapan ng pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Ang issue dito ay hindi yung kilala sila ng Panginoong Yesus pagkatapos nireject niya sila dahil nag-fail sila. No, hindi.
Ang issue dito is that kailanman hindi sila nakikilala ng Panginoon. Mula't mula pa, hindi sila nakikilala ng Panginoon. Ito ay reminiscent sa sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo Kapitulo 7. Na yung iba, sabi nila, tumawag sila. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Ama sa langit. Yan mismo ang sabi ng Panginoong Yesus. Kaya inulit niyang sinabi ang katotohanan yan na ang sabi niya dito sa Matthew chapter 7 ay hindi ko kayo nakikilala. Yun din ang sagot niya. Pareho ang sagot niya. Ibig sabihin, ang posisyon natin sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang siyang garantiya ng pagpasok natin sa kaharian sa langit. Ang question ay, hindi kilala mo ba si Jesus? Hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, kinikilala ka ba ni Jesus? Are you being known by the Lord? Sapagkat kailan ba kinilala ni Jesus ang kanyang mga pinili? Kailan? Alamin natin ang sagot ng Biblia. Sa Efeso 1, tignan natin. Kailan ba? Nung tayo nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus, tignan natin kung anong sinasabi ng Biblia, parang salita ng Diyos mismo ang sumagot sa katanungan yan. Sa Efeso 1, talatang 4 at 5, Ephesians 1, 4 and 5, page 227 yan sa Biblia ang ginagamit natin. Sabi dito sa verse 4, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Kaya nga, binibigyang diin natin dito our position in Christ. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, tayo'y pinili na ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Bago pa. At ang mga pangalan natin ay isinulat na sa aklat ng buhay o aklat ng mga buhay. Book of Life. Kailan? Bago pa din likhain ang sanlibutan. Tingnan natin sa Revelation 13 verse 8. Pahayag. Sa aklat ng mga pahayag sa verse 13, chapter 13 I should say, verse 8 ay ganito po ang mababasa natin. Dito sa chapter 13 ay ipinapaliwanag ng nagsulat si John, na may mga taong sasamba later sa halimaw yung demonyo. Ngunit, ang sabi niya sa verse 8, pakinggan po natin. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y iniingatan ng korderong pinatay. Isinulat ng Diyos ang pangalan ng mga naliligtas sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. Ito ay nagtutugma sa isinulat ni Apostol Pablo sa Efeso 1, talatang 4 at 5, na pinili niya tayo bago pa likhain ang sanlibutan. At ang assurance niya, mga kapatid, ang papasok sa kaharian ng Diyos ay yun lamang mga
sulat sa talaan sa libro ng mga buhay. 21, chapter 21, verse 27, dito sa Revelation, anong nakasulat yan? Chapter 21, verse 27, page 312. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang, mapakinggan niyong mabuti, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Kapag wala tayong pangalan doon sa aklat ng buhay, hindi tayo makakapasok. Kapag wala kang pangalan, hindi ka makakapasok. Bagkus ay itatapon ka. Saan? Tignan natin sa Revelations 20 verse 15. Saan ang lugar ng mga taong walang pangalan sa aklat ng buhay? Revelations 20 verse 15. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So nakita natin ang pagkakaiba, no? Ang mga walang pangalan sa Book of Life ay itinapon sa lawa ng apoy. Ngunit, ang may mga pangalan sa aklat ng buhay, sila ang pumasok sa lungsod. The new city of Jerusalem. Kaya nga, ang talinghaga na ito ay hindi panakot ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Pagkus ito ay paniniguro. Kasi dati niyang sinabi ito sa kanila. Kung babasahin po natin ang Luke chapter 10 sa libro ni Lucas, sa Luke chapter 10 verse 20, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila yan, na nang sila'y utusan niya upang ihayag ang ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar, at pagkatapos sila'y bumalik, sila'y nagagalak. Ngunit anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanila? Sa verse 20. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Rejoice, because your names are written in heaven. Dati nang sinabi. So, ngayon, hindi natin ito, we are not making an exclusive claim. Hindi lang tayo ang nakasulat sa aklat ng buhay, marami pang iba. Ang sabi ng Revelations, ang lahat ng nagtagumpay na naging puti ang kanilang damit dahil sa dugo ng kordero, no, the blood of the Lamb na si Jesus ay manggagaling sa iba't ibang lahi. Different tongues, different nations, different peoples. Marami, hindi lang tayo. We don't claim exclusivity. Dahil hindi lang tayo ang totoong nakakaalam po sa mga pangalang nakasulat sa talaan ay walang ibang kundi ang Diyos, dahil siya mismo ang nagsulat sa mga pangalan yon. At yung mga pangalan yon, kailanman ay hindi mabubura. Ang listahan na yon, kailanman ay hindi mababawasan, hindi madadagdagan. Sapagkat, nung sinulat ng Diyos ang mga pangalan ng mga taong ililigtas ni Jesus, hindi kasama ang eraser doon para burahin. Wala kang mababasa sa Biblia na may hawak ang Diyos na eraser para burahin ang pangalan mo doon. Wala. No? Unchangeable. That is eternal. Kaya nga, hindi ko sinasabing tayo lang ang nakasulat. Marami pang iba na nakasulat doon. Ngunit ang kasiguruhan ay bahagi tayo kung tayo ay tunay na iniligtas ng Panginoon. Paano natin malalaman yan? Kapag tayo'y patuloy na sumasampalataya
at nananalig doon lamang sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At hindi tayo umaasa sa sarili nating kabutihan o kakayahan upang bigyan tayo ng entrance sa langit later. It is only our position in Christ. Amen. Oh. Kaya, bilang panghuli, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoong Yesus sa verse 13, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Yan po ay hindi niya ibig sabihin. He did not mean, I should say, to produce fear upang matakot ang mga mananampalataya na maaring sila mapagsarahan ng pinto. Hindi. Sapagkat kung titignan natin in light sa finished word ni Jesus, yan ay isang imbitasyon upang mamuhay ang totoong mga pinili ng Diyos at Kanyang tinawag to live aware of what's happening in the future. Kung anong mangyayari sa mga huling araw, and stay grounded sa katotohanan yan at kay Kristo. Sapagkat walang ibang makakapagsiguro sa atin sa entrance natin sa langit kundi ang ginawa lamang ng Panginoong Yesus. Ang nasa atin na, our possession in Christ, and our position in Christ, na tayo ay ginawa niyang kanyang anak sa pamamagitan ng adoption. Yun nga yung nabasa natin sa Ephesians 1 verses 4 and 5. So, yan po ay hindi warning na yung lugar natin, yung katayuan natin sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay meron pang pagkakataong mabasag. It's not fragile. But ang statement na to is just a reminder sa kahalagahan ng pagkilala ng Panginoong Yesus sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, ang tanong ay hindi yung tanong na kilala mo ba si Jesus? Ang demonyo nga, kilala niya si Jesus eh. Ang tanong ay, kilala ka ba ni Jesus? Kasi ang kataga niya kanina doon sa verse 12, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. So mahalaga na tayo dapat ay kinikilala ng ating Panginoon bilang bahagi ng kanyang pamilya. So, kung ang lahat ng bagay ay inuunawa natin sa katalinghaga na ito, sa pamamagitan ng katotohanan na nasa saad sa Biblia, itong talinghaga na ito, hindi itinuturo na ang mga mananampalataya, ang totoong pinagkalooban na ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ay mawawala pa nila ang kanilang lugar. Hindi po. Kung hindi daw tayo careful, ay mawawala pa natin ang ating position in Christ. Hindi po mangyayari yun. Ang parable na to, ipinapaliwanag lang sa atin ng ating Panginoon ang pagkakaiba ng totoong kinikilala ng ating Panginoon na may kasiguruhang papasok sa kanyang kaharian at dun sa mga hindi niya kinikilala, sapagkat ang hindi niya kinikilala, hindi sila makakapasok sa kaharian sa langit. Pagkatapos ng ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay we are not trying to become ready. Bagkus, tayo ay handa na. Nakahanda na sa pagdating ng ating Panginoon sapagkat ang rason na tayo'y handa na ay dahil doon sa pagpapalang ipinagkaloob na sa atin ang presence ng Holy Spirit at ang position natin, ang ating katayuan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
Ang lahat ng totoong pinili at tinawag ng Diyos. Hindi tayo naghihintay upang matanggap doon. Sa katunayan, nasisiguro na natin ngayon na tayo'y tanggap na sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia. Sa Ephesians chapter 1, verse 6, we have been accepted in the beloved. At ang tinutukoy niya ay si Jesus. We are not waiting yet to be accepted, but we are already, or we have been already accepted in the beloved sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo umaasa na balang araw makikilala tayo ni Jesus. Ngunit tayo ay nakasisiguro that we are already known by God in Christ Jesus. Amen. So, dahil sa parable na to, this parable, when seen through the finished work of Christ, does not lead to anxiety. It leads to assurance. Ang focus is not our ability to hold everything together. Wala tayong kakayahan, no? But on what Jesus has already accomplished. And if we are in Him, ang lugar natin ay sigurado. It is secure. Amen. Amen. Kaya kahit anong mangyari, hindi tayo mababahala, hindi tayo igugupo ng anumang kapighatian ng buhay sa kasalukuyan sapagkat may matibay tayong pag-asa sa lugar na ipinangako ng Panginoong Yesus para sa atin. Amen. Okay. Tayo po ay manalangin. Lord, lubos kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan sa katotohanang inihayag mo sa amin sa iyong mga salita na ang iyong hangarin para sa iyong mga alagad maging sa amin, Panginoon, na sumasampalataya sa iyo ay isinisiguro mo kami ang aming pagpasok sa kaharian sa langit sapagkat hindi kami ang naniniguro kundi ikaw na aming Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pinagkaloob mo sa aming pagpapalang espiritual, lalong-lalo na ang presensya ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sapagkat siya ang tatak ng pagkahiram mo sa amin bilang kabilang sa iyong bayan na binigyan mo ng kasiguruhan na makakapasok sa kaharian mo, Panginoon. Ikaw lang ang nagtatakda ng kaganapan ng mga bagay-bagay at sa iyo lang kami umaasa, sa iyo lang kami, Panginoon, nagtitiwala sapagkat ikaw lang may kakayahan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, dadalhin niya ang lahat ng kanyang mga pinilit niligtas sa kaharian mo sa langit. At kailanman kami ay hindi mahihiwalay sa iyo. Pagkus ay titira kami hanggang sa walang hanggan sa iyong kaharian. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang mga katotohanan ito na aming naaral sa iyong mga salita upang maging matibay kami sa aming pag-asa, lalo-lalo na sa mga panahon ngayon ng mga nangyayari ay nagpapakita lamang ng aming tinitirhan sa kasalukuyan ay hindi namin maiiwasan ang pighati at kahirapan. Ngunit sa iyong piling, ngunit sa iyong kaharian, ay may totoong kapahingahan para sa bawat isa na patuloy na umaasa at sumasampalataya at nananalig sa iyo. Lord, sa iyo lahat ang kadakilaan, ang kataas-taasang papuri. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Radyo iya po itong mensahe na tadi sa dito. Gatong dito masantong po po ay matumalitan sa kasatan. Ya kami makapagmatang namin. Lord, kasi wala ang matawag mo. Kasi pakalin mo, medyo naman ito matalabang. Kaya mo, Lord, tani kami to mensahe o ubuhog mo. Iwalang amata po ito, nonomin. Pero, mas ikang kami amata, Lord. Magbalog pa amata, tadi kami amata, pinilim. Ito maski araw ipapukura kami amata. Disikur na kami palaman. Itari kami ama. Masigang ama, ito. I-unlock mo katakata din na kami. Na pero na yung katakata din. Dari ama, ipapatayan mi. Isi ko, puro ang Diyos mo. Tumangiyal mo katakata tadi din nila. Magbalo, eratari tao, ubuhog mo. Ay karay naman kumasyanta na gawin na tapat po rin. I-bless mo ama, i-offering mo ama. Ano i-bless mo ka pa, i-buka palag na. Yung may mga punta sa sakripisyo. Kundi ka pa ama, ito ang kumita po na edisyon. Lord, nabilangan na po, madugmi. Ay sigaw ko po may plano. Tadi lang ang tayo sa akin kayo. Pagpalo ama, i-bless mo yung mensahe, tapos ito nakatagitadi ka na yun. Tayo nga isa niya, ang nagayang Jesus. Amen. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently guide me, then love in me and take me, and hold me as my Father. And hold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you see me my way,
daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace removes. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para sa mga kabataan, mamaya mag-usap muna tayo pagkatapos ng service natin para may paliwanag sa inyo kung ano ang gagawin natin sa nalalapit na camp at maging sa mga taga-Tisinabe. Mamaya mag-usap tayo para alam natin kung anong gagawin natin sa darating na camp at patuloy nating ipanalangin ang provisions ni Lord sa araw na yan upang maging mabunga sa buhay ng mga kabataan natin, na sila ay mas lalalim pa ang kanilang commitment sa pagtupad sa kalooban ng Diyos sa buhay nila. At huwag po nating hayaan na matatapos ang buong araw na pinagkaloob ng Diyos sa atin na hindi natin binasa ang kanyang mga salita at hindi tayo nanalangin. Ang buhay po natin ay nakasalalay sa ating active prayer life at sa ating active devotion sa kanyang mga salita. Kaya palagi ko pong ipinapaalala sa inyo na bigyan natin ng halaga ang palaging pagbabasa ng kanyang mga salita at palaging pananalangin. So tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon naming Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay, lubos kaming nagtitiwala, Panginoon, sa iyo sa katuparan ng kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano man ang kaparaanan mo, Panginoon, upang matupad ang iyong plano, ang iyong kalooban, na kami ay itutulad mo sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Ano man ang kaparaanan mo, Panginoon, tulungan mo kami na malugod naming tatanggapin upang ang iyong kalooban ay tuluyang matupad, Panginoon, sa amin. Kung yan man ay pagdidisiplina mo sa amin upang kami maituwid, yan pa rin ay binibilang naming pagpapala mo, Panginoon, sapagkat wala nang mas mabuti pa kaysa sa iyong plano, sa iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Tinadalangin din namin na pinilalapit sa iyo, Panginoon, ang nalalapit na camp na gaganapin sa iba't ibang mga churches, hindi lang po sa amin, ngunit ganoon din po sa iba't ibang mga Christian churches, tunay na mga Christian churches, na pangunahan mo ang lahat, Panginoon, ng mga activities, ng mga sessions. Bigyan mo ng wisdom ang lahat ng gagamitin mong tagapagsalita mo
na maghahayag ng katotohanan ng iyong mga salita upang ito ang maging matibay na pundasyon ng aming pananampalataya at aming kaligtasan. Dalangin din namin na ibigay mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa araw na yan, lalong-lalo na ang mga kabataan, Panginoon. Alam mo, Lord, kung meron silang pang-registration o wala. At dalangin namin na ibigay mo ang pangangailangan nila upang sila ay makasama at maranasan nila ang paggalaw mo sa buhay nila sa 3 araw ng gaganaping kang Panginoon. Dalangin din namin na pagpalain mo ang aming mga kapatiran na hinihipo mo ang kanilang mga puso na susuporta sa event na yan, Panginoon. We bless them abundantly. Dalangin din namin na patuloy mong ingatan ang mga kapatiran namin nasa ibayong dagat. Lalong-lalo na yung mga nasa lugar na kung saan nagaganap ang giyera ngayon, Panginoon, na do not let any harm befall on them, Panginoon. Ngunit ingatan mo sila sa iyong kapangyarihan. Dalangin din namin na palakasin mo ang aming mga kapatid na nagdaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Sa health, sa finances. Dalangin ko din, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Tugunin mo ang aming mga panalangin para sa mga kapatid naming humihingi at nangangailangan ng kanilang mga trabaho, Panginoon. Sila Janrel, si Sheila, si Carla, ganon din kay Jaymar, Panginoon. At ang mga kapatiran naming nangangailangan ng pagpapagaling mo sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Si Shirley, si Sister Saling, si ang complete healing ni Bella, Sister Lori, si Liam, kanilang anak, si Asher, Panginoon. Ganon din kay Eden, pamangkin ko, Panginoon. At secure mo nga ang mga kapatiran namin katulad ni Jun na nasa barko sapagkat alam naman po namin, batid namin kung anong nakaambang panganib sa kanila, ngunit kami lubos na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na mag-iingat sa kanila, Panginoon. Tulungan mo din ang mga nag-aaral pa na ibigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga magulang, Panginoon, na nagpapagal, nagpapagod, na naghahanap ng pantustos nila sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Tulungan mo sila, Panginoon. Ibigay mo ang kalakasan, ang magandang kalusugan sa kanilang paghahanap buhay. Ikaw, Panginoon, ang mag-abot ng pangangailangan ng bawat pamilya sa buong GBC sa kanilang pangangailangan. Sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang sa iyong mga ibinibigay sa amin, Panginoon. Dahil dyan, Lord, ay pinupuri, pinapasalamatan ka namin. Ingatan mo din, Panginoon, ang mga senior citizens na sa buong GBC. Patuloy mo silang kalingain at gamitin pa upang maihayag ang Ebanghelyo, ang iyong kadakilaan, maging sa mga bata, Panginoon, lalong-lalo ng mga kabataan namin, ang mga kids namin, na huwag mo silang hayaang lumayo sa fellowship. Pagkus ay ilagay mo ang paghangad sa kanilang mga puso na bigyan nila ng importansya ang mga bagay na may eternal significance, Panginoon. Na sila itulungan mo maging balanse sa pagharap nila ng kanilang responsibilidad sa kanilang pag-aaral at sa kanilang tungkulin na iniatang mo sa kanila ibinigay mo, Panginoon. Tulungan mo din kaming mga lingkod mo na maging tapat sa iyo palagi. Lalong-lalo na kami makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Na wala kaming ibang hinahangad kundi ang mabigyan ka ng karangalan. Maraming salamat, Lord.
itinatalaga namin sa iyo ang malalabing oras pa namin sa aming pag-uusap mamaya at sa pag-iwa-hiwalay naming pansamantala. Nawa ang iyong kapayapaan ang siyang maghari sa buhay namin at ang kagalakan na ikaw mismo ang pinanggagalingan ay hindi mawawala sa amin, sa buhay namin, sa bawat pagkakataon, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sa natin.